Alright, ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nakakonect. Yan. Welcome po sa ating Building Your Future Orientation Seminar. I will run this training po roughly around 1 hour. No? I suggest give your full attention and focus because we are talking about po sa mga financial strategies and I believe po na malaki po ang may tutulong dito to improve our financial life. So bago ang lahat, confirmation lang po muna tayo. Naririnig niyo po ba ako ng malinaw? Give me thumbs up or please type 1 po kung naririnig niyo po ako. Hello po. Okay, ayan. Thank you very much po sa confirmation. Okay, let's start. So pakilala lang po ako. Ako po si Ricardo. You can call me Eric Carpio Jr. From Marilao, Bulacan. And before I met IMG, isa po akong food business owner, catering. And one of the senior marketing director po dito sa IMG, full-time po. Yes po, nag-full-time na po tayo. And one of the certified associate financial planner. And of course, we are financial educator and coach dito sa IMG, specifically sa Malolos, Bulacan. And because of IMG, I became an entrepreneur and investor. Ayan, enough about myself, Pakilala ko sa inyo sino si IMG. So IMG is an affiliated organization of World Financial Group or WFG, It was established po noong March 7, 2002. Yes po, 23 years na po ang IMG. And one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Now, ano po ba yung ginagawa natin dito sa IMG, Bakit po very passionate po tayo magturo, So, simple lang we assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. I believe lahat naman tayo ay gusto magkaroon ng financial security. At lahat po yun ay makukuha natin through financial education. Yun po yung mga gusto natin tulungan, yung mga taong seryoso na magkaroon ng financial security. And I believe through understanding po how to build a proper financial foundation, magagawa po natin yan. And because of that, now we have established partnership with the biggest companies in the financial industry para alam natin kung saan tayo pwedeng magsimulang mag-invest, sino yung mga kumpanya na kapartner ng IMG na makakatulong natin para makamit natin yung ating financial security ng mas mabilis. Ito ang ating corporate headquarters, Located po yan sa Senator Hill po yan, Avenue, Makati City. And one of these days, pwede nyo bisitahin yan. Okay, so we have a global campaign of financial education. We are determined to provide 30 million people throughout the world a financial education that empowers them to have a better financial future. So could you imagine, 30 million people, families na marunong mag-handle ng finances, 30 million people na maalam patungkol sa financial literacy. Malaki yung epekto po yan sa ekonomiya, lalo na sa Pilipinas. Na ang mga tao hindi ko basta-basta maluloko. At alam nila kung paano i-handle ang kanilang finances. Because dito sa IMG, we believe knowledge is power. Sino ho ba naniniwala na knowledge is power? Pwede nyo bang i-type, na type 1 kung naniniwala kayo. But mas maganda yung knowledge ay nai-apply para nag-take effect. Later mas maintindihan natin yan. Through that campaign, we already reached more than half ng ating 30 billion, 16.8 million na tayo mahigit as of October 31. But we are very optimistic po, before 2030, ma-reach na po natin yung 30 million people. Congratulations sa lahat po ng nakakonect ngayong gabi. Kasama na ho kayo dyan. And then the mission is still going. Okay, ano ho ba yung mission natin dito sa IMG, To help create wealth for families, No family left behind. Bakit no family left behind? Ako nung nag-join sa IMG, nung nakita ko na ito ay malaking tulong para sa akin, para i-handle ang aking finances, yung kaalaman na yun, hindi mo pala dapat nananatili lang sa akin. Dapat
i-share ko to sa mahal ko sa buhay, especially my family, no, mga friends ko, yung mga tao madalas kong nakakasama, mga katrabaho, para sila din sana, no, matutunan nila how to handle finances para mapaglaanan din nila ang kanilang future. No, our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Hindi ko sinabi na lack of financial because I believe lahat naman ho tayo, no, may sapat na pera sa bawat isa. O kaya lang, kapag ako may blessing dahil hindi alam i-handle ng tama, doon ho nagkakaroon ng problema. Because hindi ho sapat yung kaalaman, no, paano mag-handle ng financial. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So our core purpose is to help end national poverty. So lahat naman ho tayo, alam natin to na matagal ang problema yan, kahirapan. But because of the educational platform and membership platform ni IMG, sa mga financial product na maaari natin ma-enjoy, no? A day will come, darating ho yung panahon, lelet na ho yung porsyento ng mga nakakaranas na kahirapan. So we want to help families to improve their financial well-being and upgrade the quality of their lives through our complete solution na tinatawag po natin Triple E. Ano po ba yung Triple E? Isa-isahin natin, no? Education, execution, and entrepreneurship. So bakit ito mahalaga ang education, no? Para tama ho yung kaalaman natin because we provide the right knowledge and financial strategy. Maaaring iba sa inyo, no? Marami nang nakikita sa social media, no, about financial strategy. Ang tanong, tama ba? Dito sa IMG, ngayong oras na ito, pag-usapan natin yung mga right knowledge and financial strategy. Bakit ito mahalaga yun? Because naniniwala po ako, no, pag tama yung kaalaman, nagiging tama yung desisyon. Pag tama yung desisyon, tama yung action. Pag tama yung action, tama ang resulta ng ating mga ginagawa. So ayan, so education. Bakit po kami nagtuturo o bakit po very passionate kami magturo ng financial literacy? Let's check po yung reality ng buhay, no? Number one po, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Maraming mababait, bakit nagpe-fail pa rin pagdating sa finances? Maraming hardworking people, no? Construction worker, di ba may hirap na trabaho yan? Hindi ho tamad yan, no? Pero bakit nag-e-end yung life nila or yung retirement nila na failure pa rin? No? Marami namang matatalino, no? Kaya lang pagdating sa decision making sa kanilang financial life, no, fail pa rin. Nowadays, no, maraming bata pa baon na sa utang. Nakakalungkot isipin. So many old people, naubos na ho yung panahon sa pagtatrabaho. 20, 30 years nagtrabaho, no? Kaya lang nagpe-fail pa rin. Many teachers, no, engineers and doctors, na kung saan titingnan natin, napaka-secure yung trabaho nila. And maraming nangangarap ng kanilang posisyon, no? Kaya lang, these people, no, nagpe-fail pa rin. Many end up returning without enough savings. These people don't set out to fail. Yes, I believe, no, kasi wala naman nung siguro taong nagpapakahirap, no, katrabaho ng araw at gabi para maging mahirap or para mag-fail. No, they do because they fail to plan and manage their personal finances. Bakit? They lack financial education. Again, no, financial education pa rin ang susi ng lahat para magtagumpay tayo. So reality number 2, many people believe that financial education is only for the wealthy, no? Yan ho yung gusto nating itamang kaisipan. Maraming tao na pag nakarinig ng financial education, naku Eric, pag mayaman lang yan, hindi para sa akin yan. Hindi po totoo yun. Ito po ay para sa lahat, no? At marami din ng tao, no, many think that the only solution to financial challenges is to borrow money, no? Especially nowadays, pag nakakaranas tayo ng financial challenges, no, nakaka-tempt, especially sa social media. Yung mga nagpapautang, yung mga lending app, no? One valid ID, makakautang ka na. So mag-iingat po tayo, no? Dito sa IMG, may mga tamang pamamaraan. Yun yung ituturo ko sa inyo mamaya. Para kung sakali na makaranas tayo ng financial challenges, hindi ho natin kailangan mangutang.
So reality number 3, no? Ito, marami hong makaka-relate, no, sa mga nakakonect na OFW. Many overseas Filipino workers work hard for 20 to 30 years, no, and still end up retiring poor. Bakit? Yun nga po again, no, because they lack of financial information. Lagi hong ubos ang kinikita, padala rito, padala dyan, yung mga emergency, no, sa Pilipinas. One call away, no, ite-text lang, daddy, mommy, no, may problema, may emergency. Yung emergency sa kanila, yung funds sa nasa abroad. So, kaya nauubos lagi yung kinikita. Hindi ho na paglalaanan yung return. Hindi ho tayo titigil, no, sa ating pong campaign na matuto, especially yung mga ating kababayan OFW, no. Marami kwento na ho tayo narinig, no. Ilang taon daw basta yung panahon sa pagtatrabaho pag uwi ng Pilipinas, tricycle driver, jeepney driver, hindi tayo against doon. They're still fighting for their future po. No? But sana, no, yung sa tagal ho ng pagtatrabaho, napaghandaan po. No? Sana na-enjoy na lang ho yung buhay ng pag-uwi. Kasi sa haba ng panahon ng pinagtrabahuhan nila, yun po ang goal natin. Maayos yung ating retirement. So ayan, reality number 4. No? Ito ho, para ho sa mga empleyado dito sa Pilipinas. Kung itatabi mo ang iyong 13th month pay o bonus sa loob lamang ng 6 na taon. By the way, Pilipinas lang ho ang nagbibigay ng 13th month pay o bonus. No? Kung titingnan ho natin ito ng mas malalim, no? This is mandated po ng Philippine government sa mga kumpanya na magbigay ng 13th month pay o bonus para sana mapaglaanan yung future. Kaya lang, hindi nababaka pa ng proper knowledge o education, hindi ko alam kung paano gagawin. Kaya ngayon, kapag alam nilang mayroong bonus, kung December ang bonus, no, October pa lang, nakaplano na kung saan gagastusin yung pera. No? Hindi pa nahahawakan, nagastos na. So again, kung iipunin mo lamang ito sa loob ng 6 na taon, batay sa power of compounding interest, mamaya ho, isa ho yan sa pag-uusapan natin, maaari ka na magkaroon ng halos 10 milyong piso na ipon at investment sa loob lamang ng susunod na 40 taon. Kung magsasakripisyo ka sa loob ng 6 na taon at maaari mo nang mabago ang iyong buhay. So chapter 1 po tayo, no, knowing the basic financial concept. Dito sa IMG, we are teaching people, no, how to manage their finances, and we are using a lot of tools. One of these, itong libro natin, no, na tinatawag na The Secret to Saving and Building Your Future. So maaari iba nakita na ito sa social media or nabasa na to. If you want to get this copy po ng libro na to, you can talk po doon sa taong nag-invite sa inyo para makakuha ng libro na to. So let's begin. Dito po iikot ang ating usapan sa kung ano laman ng libro na to. Chapter 1, knowing the basic financial concept. So financial independence is not only a dream. Hindi ito isang pangarap, no? It's a priority that every person should aim for. Take control of your future by learning how to. So makokontrol po pala natin ang ating future kung matututunan natin kung paano gumawa ng pera, make money, no? Save money, grow money, and protect money. Lahat kayo siguro mag-a-agree sa akin. No? Pag sinabi kong ang Pilipino ay magaling sa paggawa ng pera, totoo naman, no? Especially pag nasa abroad ka, no? Hindi mo na iisipin kung ano yung tinapas mo. Basta pag-usapin, pagkita ng pera, papasukin. Diyan doon tayo magaling talaga. No? And hindi ho pala sapat na kumikita ka lang ng pera. So imagine, no, yung mga nagtrabaho ng 20 to 30 years, no? Pag uwi ng Pilipinas, nag-15. Because ang alam lang ho nila ay kumita. Hindi ho natutunan kung paano mag-ipon, mag-grow ng money, and paano protektahan ito. Mag-isip ko, sa lahat po ng nakakunig ngayon, pwede ho ba kayo mag-isip ng isang tao na pwede magsabi sa'yo, kung kaibigan mo yan, kamag-anak mo yan, nanay mo yan, asawa mo yan, sasabihin sa'yo na, Eric, lahat ng kinikita mo ngayon, gastusin mo na. I-enjoy mo na yan. Kasi ako na bahala na gumawa ng pera, no? Magtabi ng pera, palaguin ito at protektahan ito para sa'yo. Now, kung wala ako yung naiisip, kasi
Ito ang masakit na katotohanan. No one else will do this for you. Wala gagawa nito para sa iyo, kundi ikaw mismo sa sarili mo. So this is the building blocks of a strong financial foundation. Ganito ho ang itsura ng ating financial house, no? Para masabi nating strong ang ating financial foundation. Simple lang ho, no? Like a building a house, you must build it from the ground. No? Wala hong gumawa ng bahay na sinimula sa bubong. Lagi ho nagsisimula sa foundation. Tanungin ko ho kayo no, sa lahat na nakakonect, saan mo ititira ang pamilya mo na bahay? Nagsimula ang foundation ng bahay sa buhangin o sa bato. No? Simple lang. Siyempre, doon sa mas matatag na pundasyon, doon sa bato ginawa yung foundation. No? Kahit ano dumating na kalamidad, no? Panatag ka na secured yung bahay mo. No? A strong foundation will restore to you having sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquakes, no? So kung sisikapin po natin, no, na simulan, na buuin ang ating solid financial foundation, a day will come, masasabi mo sa sarili mo na meron kang matibay na financial house, no? Kahit ano man dumating na money-related storms, no, and earthquakes, hindi ko basta-basta mahuhuga ang ating financial house. Isa-isahin ho natin yan, no? You should consider healthcare and protection as a priority. Bakit? Simple lang ho. Even if you save a few hundred pesos a month, but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disable or die suddenly, your savings won't last very long. Simple lang, no? Let for example, si breadwinner, inuna ang investment. Nagkaroon na siya ng 100,000. Let's say 100,000. Nowadays, malaki na ho yung 100,000 na investment. Kaya lang, hindi ho niya na paghandaan yung kanyang healthcare fund. Bigla ho siya nagkasakit. So ngayon, could you imagine sa panahon niyo, hindi ho ba napakamahal na magkasakit? Saan aabot yung 100,000 niya para makapagpagamot siya ng kompleto at gumaling? Baka hindi nga umabot ng 2 araw, 3 araw yung 100,000. Ang malungkot nito, no? Ubus na yung 100,000, hindi ka pa magaling. So ano ang option natin? O ano ang option ni breadwinner? Dalawa lang. Una, tanggapin niya ang katotohanan na wala na siyang pera at yung sakit niya, hayaan na lang. Pangalawa, dahil gusto nating ilaban yung ating mga sakit o ang ating buhay, mangungutang tayo, di ba? Ang malungkot nito, no? Baon ka na sa utang, may sakit ka pa. Ang hirap na hong bumawi. So second scenario, si breadwinner, okay, may 100,000. Again, malaking halaga na yan. But, bigla siyang kinuha ni Lord. Diba? Maliliit pa yung anak niya, nag-aaral pa. Yung asawa niya, plain housewife, walang trabaho. Maisip mo ba hanggang saan aabot yung 100,000 para sana may pagpatuloy yung buhay na nakasanayan ng pamilya niya? Hanggang saan aabot yung 100,000 para makapag-aral yung mga anak? At hanggang sa aabot ng 100,000 para sana makapaglagay ng pagkain sa hapagkainan. Diba? That's why we need to understand yung importance ng life insurance. Because life insurance is instant money na pwede natin maiwan sa pamilya natin. So, getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. So, ito, Money Talk strategies po. No? Strategies of the wealthy. Ito ho yung ginagawa ng mayayaman. Tingnan ho natin kung saan tayo. Baka ito na ho yung ginagawa natin. Hindi pa natin alam. So, most people spend money and save what is left. No? Pag natanggap yung sahod, every end of the month, no, sumasahod, no? Kinsenas, katapusan, nauuna hong gastusin bago magtabi ng portion para i-save. Kaya lang, katotohanan, walang natitira, kaya wala rin nasa-save. But wealthy people save money and spend what is left. Pag natanggap yung compensation, natanggap yung pera, tinatabi agad yung portion, no, para i-save. At kung ano yung matira, yun po yung gagamitin sa expenses. Most people consider healthcare and insurance as an expense. Lako, Eric, gastos lang yan. Let na nga nakinikita ko, di ba?
So, yun po yung kaisipan ng karamihan. But wealthy people consider healthcare and insurance as an investment. Now, let's see, ano yung big difference these two people? Yung understanding po, no? Yung mayayaman, ang pananaw nila o ang understanding nila sa healthcare and insurance ay investment. Bakit? If ever something happened to them, no, meron silang aasahan, no? Magkasakit sila or they die suddenly, meron silang may iwan sa pamilya. At kung ano man yung naipuntar nila, hindi ho magagalaw basta-basta. Yun ho ang kaibahan. Most people work hard for money. Lahat naman ho tayo, no? We are working for money. But ang karamihan lagi iniisip, saan ba ako pwedeng kumita na mas malaki? Saan ako pwedeng mag-apply? Laging short term, no? Ang mayaman, they let money work for them. So, Eric, tama ba? Nagtatrabaho ang pera para sa atin? Yes po, nagtatrabaho ang pera para sa atin. At yan po ang ipag-uusapan natin later, no? So, itong mayayaman na to, I believe, no, they work hard for money also. But alam nila paano pagtrabahuin ang pera nila para sa kanila. So, the difference between the wealthy and the most people is the way they think. The way they think about planning their future. Ang karamihan, yung most people, very short term lagi yung thinking. 1 year from now, 2 years from now. But yung wealthy, long term. So ito po, one of the topic po, na-inlove ako sa IMT, na nag-enjoy ako, ito po yung the X-curve concept. So bakit po ako na-inlove? Because I see myself, no? Yung the big picture po ng buhay ko, dahil dito sa concept na to, kung wala akong gagawin, no, maaring mahirapan ako pagtanda. So kung ipapakita ko sa inyo, no, sa concept, sa illustration, ganito po yung tsura niya. Now, bakit X-curve concept? Because it involves two lines. Wealth line and responsibility line, no, that run to opposite direction during our lifetime. Ganito po yung tsura niya. Yung linyang pababa, yan po yung tinatawag nating responsibility line. At yung linyang pataas, yan po yung ating wealth line. No, dahil bago pa lang tayo o nagsisimula sa buhay, meron na tayong tinatawag na financial limitation. So ano po ba yung financial limitation? Yan pa yung malaki yung responsibility natin, no? Pag-aralin ng mga anak, no? We need to provide pagkain sa ating pong pamilya, no? Yung needs natin permanent pa, no? Yun nga po, yung pagkain, shelter, clothing, education, we need to provide sa ating po yan sa pamilya. And yung ating pong healthcare, and yung mga nagbabayad pa tayo ng utang. Now, ang goal po natin ay papunta sa financial freedom. Sa buhay, makikita ko natin, no, kaya humiit sa gitna yan, yung life. Because we have three major possibility ho na pwede mangyayari sa atin. So ano-ano ho ba yun? Isa-isahin ho natin. No? Number one, what if we live too long? So is it good news or bad news? So maaaring good news. Bakit? Pag sinabing mahaba ang buhay mo, ibig sabihin niya, more time with the family, more time to experience life. Diba? Ang saya nun. Kaya nga ho yung iba, nilalaban yung buhay. Diba? Kaya lang, kung hindi ho natin ito napaghandaan, problema ho yan. Bad news po yan. Bakit? Hindi ho ibig sabihin na pag tumanda ka, titigil ang gastos. Malamang mas malaki pa kasi dyan ho naglalabasan yung sakit natin. No? We need yung medication, yung maintenance, di ba? Kung hindi ho natin ito napagandaan, wala tayong pera, burden ho tayo ng family. Malaki ho yung chance na pagpasapasahan tayo, di ba? Kasi wala tayong pera. But the good thing, no, nakakonek ka ngayon, nakikinig ka sa akin, pwede mo ito mapagandaan. Paano? By having an investment on long-term healthcare. Later ho, mas maintindihan mo natin yan. Pangalawa, no, na major possibility, what if we die too soon? Si breadwinner, no? Ang laki pa ng responsibilidad niya. May pinag-aaral pa siya. Umaasa yung kapatid sa kanya, yung magulang niya. Bigla siyang kinuha ni Lord. Namatay. Bad news po yan. Bakit? Paano na yung naiiwan niya? Paano yung may iiwan niya? Yung mga anak niya, di ba? That's why we need to understand yung importance ng life insurance. Because life insurance, yun po yung puprotekta sa ating mahal sa buhay. Meron tayong may iwan na insurance money. Pangatlo, yung pwede ho tayo maka-encounter ng sickness. No? Nangyayari po yan, no? Especially sa mga OFW.
Ang hirap po ng kalagayan ng mga OFW. Ako ay naging OFW rin. Naranasan ko po yan. May sakit ka na, kailangan mo pumasok. Kung gusto mo mang magpahinga, walang nag-aalaga sa'yo. That's why we need to understand yung having insurance health care because napakagastos mo magkasakit, especially sa ibang bansa. No? Mapalad po yung mga may health insurance na bigay ng mga boss nila. Okay, let for example, halimbawa, ang ating po responsibility line ay 3 million. Example lang po ito, no? So ang goal, mapababa po yung responsibility line kasabay ng pagpapataas ng ating wealth line. Maraming tao nakakalimutan pagsabayan kasi, oo, tatapusin ko muna to, no? Pag-aaralin ko, patatapusin ko lang. Kaya lang, that time na matapos na yung responsibility, no? Matanda na. Hindi na kayang bumabol para makapag-create ng wealth. Ngayon, tuturuan po natin ang bawat isa paano ito magagawang ng sabay. Okay, lagi po natin tatandaan na every peso that put in our savings account or wealth line is a reduction to our responsibility. Paano? Halimbawa, meron akong piso sa wealth line ko, naglagay ako ng piso sa savings. Mababawasan yung responsibility ko. Yung responsibility ko ng 3 million is 999,000 na lang, 9999 na lang siya. Parang gano'n, nabawasan ng piso. So let's say for example, nakaipon ako ng 1 million sa savings ko. Siyempre, yung 3 million, bababa na yan sa 2 million. And until such time na natutunan ko kung paano mag-ipon ng tama at makapag-invest, napataas ko siya ng 2 million. Siyempre, yung 2 million na responsibility, 1 million na lang. Hanggang sa ma-reach ko yung aking financial goal na 3 million, no? Napataas ko na yung savings ko ng 3 million, syempre yung aking responsibility, wala na. Zero na siya. So, we have a 4 stages po sa buhay natin. During our younger years, yan po yung mga mataas pa yung responsibility. No? Sa ating stage 2, nakakaipon ka na, napapababa mo na. Stage 3, mas malaki na yung ipon, mas mababa na yung responsibility. And it's stage 4, yun na po yung financial goal natin, yung financial freedom na tinatawag dahil zero na po yung ating responsibility. So make sure po na mag-retire tayo sa stage 4 because we have a passive income, permanent income, lifetime retirement, and healthcare fund. Wala na tayong utang at nagtatrabaho na po ang ating mga anak. Okay, then could you imagine, no? Example, yung 3 million mo naka-invest pa sa 10%, no? Annual. So, meron kang 300,000 per year, no? Na passive income. So, yun na ho yung tinatawag nating financial freedom. So, sino ho ang gusto sa stage 4, no? Please, type 4, no? So, yan. Siyempre, lahat gusto natin yan, no? Kaya lang, ang tanong, sa ngayon, anong stage na po tayo? Kayo na ho sumagot sa sarili ninyo. Basta ang goal, mapababa ang responsibility at mapataas ang ating wealth line ng sabay. Okay, so chapter 2 na ho tayo, choosing the right healthcare. So choosing the right healthcare, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this cost. Yan po ang nakakalungkot, no? Maraming Pilipino, maraming tao, especially nowadays, namamatay sa sakit. Hindi mo dahil walang gamot. I believe, no, because of the technology, lahat to may solusyon na. Kaya lang, alam naman natin, may presyo yun. So, namamatay kasi walang pambayad. So, ito ay isang clear picture, no, ng nangyayari o realidad. Sa picture na to, sa tingin niyo, saan po kayo mas gagaling kapag kayo ay nagkasakit? Sa executive, sa pay ward, o sa charity ward? So, I believe lahat tayo pipiliin executive kasi talaga makapagpahinga ka, solo mo yung kwarto, no? Komportable ka. Kumpara sa charity ward, kitang-kita naman natin, no? Sa picture pa lang, magulo, mainit, maingay. No? Mapalad po yung empleyado na mayroong healthcare na bigyan ng kanyang kumpanya. No? Anytime na magkasakit, I believe no, kaya nilang i-avail yung executive o yung pay ward. Kaya lang, the reality, no, kapag ikaw ay nag-retire at kapag ikaw ay nag-resign, hindi mo na magagamit yung healthcare na yun. Diba? Kasi wala ka na sa company. Paano kung doon ka nagkasakit? So, malamang sa malamang nasa charity ward ka. Kaya dito sa IMG, no, we advise, no, habang may nai-enjoy ka na libre, simulan mo na rin na mag-build or mag-create
ng iyong healthcare for your retirement or for your future para pagdating mo doon, nasa pagtanda mo, hindi mo naman makita yung sarili mo na nagtsatsaga sa charity work. So, mahirap po talaga yun. So, that's why, ngayon pa lang, no, na may kakayanan, malakas pa, pagandaan na po natin yung ating retirement. Ito ho yung tinatawag natin na the final test of a good healthcare. Kapag po ang healthcare natin ay merong short term and long term, yun ho yung maganda. At kung ito ho ay merong guaranteed renewal, kapag nagamit mo na yung annual benefit limit mo per year, guaranteed po ang renewal. No? Unlike sa iba, kapag nagamit mo o nasaid mo yung benefit, hindi na ho nare-renew kasi tinatawag doon restricted ka na. But dito, pag meron ho ang healthcare mo ng ganito, ito ho ay isang magandang healthcare. Does it have guaranteed savings and investment? Hindi lang siya healthcare, meron siyang savings and investment para continuous po yung paglago ng fund. And does it have life insurance or protection? Hindi lang siya healthcare, may kasama pa siya life protection. So ito ho yung good healthcare. No? Ito ho yung katangian niya. Then, okay, chapter 3 na po tayo ng understanding the purpose of insurance. Mahalaga ho na maintindihan natin yung purpose ng insurance. No? Insurance is protection should anything happen to you, no? While insurance is not a fun topic. Yes, hindi ko siya fun topic because it's connected to death. It is a critical part of your financial strategy. Most people have a good protection on their houses and cars, but few have enough for their loved ones. Okay, so ang realidad, no? Kagaya ho yan, no? Mas malalaki pa yung insurance coverage ng mga sasakyan, ng bahay. No? Because aside from requirements, so para makakuha ka ng sasakyan, kailangan may insurance yan. Yun yan, no? Aside from the requirements, we believe, kaya natin kinukuha na ng insurance yan para anything happen, mabangga, masira, merong insurance na magbabayad doon sa expenses. Kasi alam naman natin napakamahal magpagawa ng sasakyan. Ganun din sa bahay. Lalo kung loan pa yan, no? Kailangan din ng protection yan para insurance, no? Kung sakaling masunog yan, may maggagawa uli ng bahay, no? Para sa atin. So, yun ho yung kahalagahan ng insurance. So, ang tanong, yung tao na income earning o yung income generating, no? Yung head of the family, may protection ba? May insurance din ba? So, karamihan wala kasi napapriority yung mga bagay o yung material na bagay. So, wag ko natin kalimutan, bilang tayo yung head of the family o tayo income generating, dapat tayo po mismo ay may protection. Could you imagine, kung wala kang protection, hindi mo kaya i-sustain ng sasakyan at ng bahay yung pangangailangan ng family mo. So, that's why we need to understand yung importance na insurance. Ang lahat po yan ay pwede nating matutunan sa ating po benefit number 4, no? Financial education, building a strong foundation, proper protection. So ayan, chapter 4 na ho tayo, managing debts effectively. Na bakit mahalaga na ma-manage ang ating debt? No? Because debt can turn into a disease. No? It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. No? Lumiliit ang mundo natin pag may utang tayo. Diba? So, hindi ka makapunta sa mga special occasion kasi alam mo, nandun yung pinagkakautangan mo. So, malamang sa malamang, pag nakita kayo, sisigilin ka. And pag may kumakatok sa pinto mo, di ba? Pag nagre-ring yung phone mo, nawawala yung happiness kasi alam mo baka yun yung pinagkakautangan mo. Sabi nga po, you can never be truly free until you are debt-free. Okay, few tips to manage our debt. We have an in-depth training no, sa topic na to, but I cannot end this training po without give you some tips para sana magamit nyo kung sakali. No? Ito ho yung control your debt and then will control you. No? Pay your debt, pay your credit card in full on time. No? Bayaran ng buo sa tamang oras para hindi ho nagko-compound yung interest. So number 2, use cash or debit cards. No? Bakit to sinasuggest namin na mag-cash na lang or debit card? Because kung magkano lang yung laman ng bulsa mo, yun lang yung magagasta mo. No? Kung magkano lang yung laman ng debit cards mo, yun lang din yung magagasta. So many people po, no? Most people na may mismanage ang credit card kasi iniisip nila
unlimited cash. Kaya unlimited cash din. So end of the month, darating na yung bill, yun na yung problema, di ba? Hindi ho natin pera yan. Pera ng bangko yan na pinauutang sa atin. So that's why we need to understand yung proper handling po ng credit card. So number 3, make a list of all your debts and pay them one at a time. No? Gawa ho tayo ng listahan kung marami tayong utang. At unahin natin yung malalaking interest para mabayaran agad at hindi tayo kainin ng interest. At bayaran ng isa-isa. Number 4, consider liquidating your saving and non-income for producing asset. Excuse me. So, kung may mga savings naman ho tayo, no, or mga non-income producing asset, why not liquidate them? Kung ano yung napagbentahan, yun ho yung ating pambayad ng buo sa ating pong mga utang. And number 5, spend on necessities, not on luxuries. So, i-priority ho natin na gastusin ang ating kinikita doon sa mga necessities, huwag ho doon sa mga luho. No? And number 6, increase our cash flow para mas mabilis natin mabayaran yung ating utang. Dito sa ING, meron kami tinuturo paano mag-increase ng cash flow. Later ho, i-discuss ko ho yan. Ito ho, pwede natin matutunan sa e-workshop na number 1, no? Increase cash flow and debt management. Chapter 5, building an emergency fund. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi ho natin kailangan mangutang kapag nakaranas ho tayo ng financial challenges. Okay. So, are you prepared for this emergency? So, loss of job and income. No? Nung pandemic, lahat doon naapektuhan yan. Wala akong nakaligtas dyan. So, hospitalized for extended time. Tragic death, no? Catastrophe, typhoon, flood, earthquakes. Ngayon ho, sa panahon na to, wala lang nakakaligtas sa baha. And then earthquakes, no? Yan ho yung mga bagay na wala na ho tayong control. Pag lumindol, siyempre, nasira ang bahay, no? Kailangan pagawa. Handa ba tayo dyan? So, no matter how much you plan, no, in life, the unexpected things still happen. So, save at least 6 months equivalent of your monthly income. Hindi naman ho bigla, unti-unti, no, mag-ipon po tayo ng equivalent po ng 6 months ng ating salary para ho sa ating emergency fund. Na kung sakali, any money-related storm, no, or earthquakes, no, yung mga ating po financial challenges na maranasan, hindi ho natin kailangan mangutang kasi meron tayong emergency fund. Okay, chapter 6, saving the right way. So, Eric, saving the right way, ibig sabihin ba may wrong way? Yes, meron po. And then, tingnan po natin. So, before that, basahin po natin ito ng sabay-sabay. No? 1, 2, 3. I've been working hard all of my life, no? But I wasn't able to save anything. Where did my money go? I believe lahat po na nagtatrabaho ngayon, mga kababayan natin OFW, na itanong na rin po ito, no? Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho, bakit hindi ako nakakaipon? Saan napunta ang pera ko? So, maaring dito, tignan po natin, ito ho yung wrong savings formula. Again, kanina, nung sinasabi ko kanina, yung money talk, yung strategies of the wealthy, no? Pag na-receive yung income, minaminus agad yung expenses, yan ko yung matira, yun yung savings. So, pag natanggap yung salary, no, napapriority po itong mga to, no, gadget, no, designer clothes, no, kain sa labas, no, nightlife, coffee shop, because they believe, no, sahod ko naman to, deserve ko naman siguro na i-reward ang sarili ko, di ba? So, nakakalimot hanggang sa nakakalimot, no, hindi mo nakakapagtabi, naumpisahan yung gastos, kaya walang naiipon. So, balik ulit sa pagtatrabaho because they believe, no, ito yung pay yourself first. So, kaya back to job ulit, no? Journey of the broke. So, ito naman yung tinatawag natin pay yourself first talaga dito sa IFG. Ito yung tinuturo natin, correct saving formula. Pag nataghan po yung income, i-less po agad yung portion ng savings, no? Para ma-save and invest. At kung ano yung matira, yun po yung ating lalagay sa expenses and lifestyle. But siyempre, may mas maganda pa dyan. No, better saving formula na tinatawag. Ito po yung prosperity formula. Kapag natanggap yung income, less yung 10% ng tithes, no, give back to the Lord because siya naman po yung dahilan
bakit tayo binibless, and then save po yung 20% savings natin. At yung 70%, yun po yung sa ating expenses and lifestyle. So, believe me, no, 6 months down the road, gawin po natin itong formula na to, no, for sure may ipon ka. Okay, how we're doing so far? Lahat po tayo, tingnan natin, no? I believe magkakaiba po tayo, but just to show you, bilangin po natin yung taon ng ating pagtatrabaho at kung magkano yung average annual income, i-total po natin and pagbanggain mo natin kung magkano yung savings. Okay, let for example, we are working 10 years and earning po ng 300,000 annual. Ibig sabihin, meron tayong 3 million. Wow, 3 million na. So, magkano ang savings? So, sabi nga, no, it's not what we earn that counts. It's what we keep. Hindi mo mahalaga kung magkano kinikita mo ngayon. Ang mahalaga kung magkano ang naitatabi natin. Understand how money works. So, remember yung sabi ko kanina, no, yung money work for them. Ito yun. Paano nagtatrabaho ang pera para sa atin? Si Sir Albert Einstein po ay nakadiscover ng formula na tinatawag na Rule of 72. Ibig sabihin, 72 is a constant number. No? Yan doon natin i-divide yung interest rate ng pera natin kung saan natin in-invest. No? Ang resulta niya, yun po yung number of years kung kailan magdo-double yung pera. For example, nag-open ka ng savings account sa bangko worth 10,000. So using the formula, si bangko magbibigay ng interest magkano? 0.125%. No? Para hindi mo tayo mahirapan, gawin na natin 1%. So 1%, rule of 72. 72 divided by 1 equals 72. Ibig sabihin yung 10,000 mo after 72 years, 20,000 na siya. Congratulations, no? Nag-double na yung pera mo after 72 years. So ano muna napansin natin? Napakatagal. 72 years para mag-double. Paano kung nag-start ka ng 28 years ka na? Diba? 28 years old ka. So 100 years old ka para ma-enjoy mo yung 20,000. So ayan. Halimbawa, mas invest natin sa mas mataas. No? 4%. So again, rule of 72. 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin, every 18 years, dumodoble yung pera. So, nag-start ka ng 29, yung 100,000 mo, nag-double siya, 47 years old ka. And at the age of 65, 400,000 na siya. Meron ka ng 400,000. So, mas mabilis na siya compared sa kanina, no? 72 years, no? Dito, at the age of 65, meron ka 400,000. For example, inopera ka ng bangko, o Eric, mag-invest ka sa amin sa time deposit. Bigyan kita ng 4%. Sa point of view natin, naglalagay tayo ng pera sa bangko para safe yung pera natin, no? At tumutubo pa. But the point of view ng bangko, yung 100,000 natin is an additional capital. So, hindi ho itatago ng bangko yung pera mo sa vault. Ang gagawin ng bangko, i-invest yan sa mas mataas na interest, which is 12%. Using the formula, rule of 72, 72 divided by 12 equals 6. Ibig sabihin, every 6 years, dumodoble yung pera mo. Same time frame, at the age of 29, pag tungtong mo ng 65, yung 100,000, 6.4 million na. 6.4. Magkano lang bibigyan sa ni Bangko? 400,000. Sana punta yung 6 million? Kay Bangko. Kasi siya yung may access sa 12%. So people who don't understand how money works, they end up working for money. Naubos na yung panahon sa pagtatrabaho para sa pera. But people who understand how money works, they let money work for them. Sila na ho, o yung pera na nila nagtatrabaho para sa kanila. Okay, so chapter 7 na ho tayo, no? Malapit na ho matapos, no? Give your full attention. Growing wealth through investment. With long-term investment, ikaw, pag naglagay ka ng pera sa bangko, tawag sa iyo depositor or lender. So magkano interest ng pera mo? 0.15%. Ngayon si bangko, yung pera mo, i-invest yan sa 12%. Saan ba yung 12%? Ito ho yun. Government securities, commercial papers, stock and equities, later loans, and real estate. Kapag kumita ng 12% yung pera,
Magkano lang ibibigay sa inyo ni Bangko? 0.15. So, dito sa ING, kapag member ka, ang tawag sa iyo, shareholder or investor. You have a direct access po dun sa 12% sa mutual fund. Ngayon, pag naglagay ka ng pera sa mutual fund, si mutual fund, i-invest niya din yan sa 12%. Kagaya ng kung saan nag-i-invest si Bangko. Ngayon, si mutual fund, pag kumita ng 12%, 12% din yung kita mo, di ba? So, mas mabilis mong ma-reach yung financial goals mo. Okay, ito, quick explanation. For example, on January 1, ang presyo po ng NAVs or net asset value per share is piso. So, bumili ka ng 1,000. No? Ibig sabihin, meron ka 1,000 share. So, after 1 month, February 1, tumaas yung value ng shares, naging 2 pesos. So, ibig sabihin, yung equivalent ng 1,000 shares mo, ay 2,000 pesos na. So, para makuha mo yung profit, kailangan natin mag-redeem ng 500 shares para makuha mo yung profit na 1,000 pesos. No? Para kung gusto nyo mas maintindihan to, kausapin nyo yung taong nag-invite sa inyo. Okay, so do you know how mutual funds works? No? Ito ho, Equity Management Inc. Noong 1995, ang presyo ng shares piso. So, last year, December 24, yung piso naging 35 pesos. So, meron siyang actual return ho, na 142% per year. So, could you imagine, naglagay ka ng 5,000 that year, 1995, no? Nung last year ho, ang presyo na niya is 168,465. That's how mutual fund works. Eh, paano kung mas malaki pa inilagay mo dyan? Mas malaki pa ang kikitain. So, ayan. So, lahat po yan ay nasa e-workshop number 3, Building Wealth and Asset Accumulation. So, okay. Last chapter na po tayo, Understanding Retirement and Estate Planning. Kung titingnan ninyo, from chapter 1 to chapter 7, kung siseryosohin natin at gagawin ito lahat, I believe no, makakagawa ho tayo ng wealth. But paano ho ba natin maipapasa yung ating pong mga nasimulan? No? Mahalaga ho na maintindihan ho natin yan. Dito sa ING, itinuturo po yan. No? Protect your future. Now, do you know without proper planning, your asset and family may not be protected? Sino magmamana ng bahay mo? Diba? Kung hindi ho nakadocument yan, problema ho yan. Who inherits your or bank accounts, no? Even your husband or wife, kung sila may may-ari niyan, kapag ho sila ay nawala, hindi nyo basta-basta makukuha yan. So, can you avoid family agreements over your belongings and keepsakes, no? So, ito ho yung problema ng Pilipino, no? Nung buhay pa yung mga magulang, magkakasuntong magkakapatid, di ba? Kaya nung namatay, nung nag-away-away na, no? Ang malungkot niya, sa korte na lang nakikita-kita. So, that's why we need to understand po how to transfer po yung ating pong mga naipundar. And do you have any funds to pay estate tax? Ano po ba yung estate tax? No? Nung mabubuhay ka, nagbabayad ka ng tax, din nung namatay, kailangan mo pa rin magbayad ng tax. So lahat po yan ay maiintindihan natin sa e-workshop number 4, Retirement Planning and Wealth Preservation. Okay, congratulations po sa lahat ng nakakonect, sa lahat ng first timer, no? We are giving you 20,000 personal accident insurance as a gift of token, no? By simply attending this orientation. So, sa ka nakakita, umating ka lang, meron ka pang libre 20,000 personal accident insurance. Kausapin niyo po yung taong nag-invite sa inyo para ho makuha ito mamaya. Okay, quick recap po tayo no, how to build a strong financial foundation and increase our cash flow, having healthcare plan, life insurance, mawala ang utang, magkaroon ng emergency fund and investment. No, we can help you build your solid financial foundation. Sa ING, you are bypassing the middleman. Ikaw, you have an access to the financial companies, enjoy discount from the financial products you buy, and become your own money manager. Lahat po yan ay may access ka na. Okay, tapos na ho tayo sa education, execution na ho tayo. Malaga, lahat ng natutunan natin kanina ay may apply. We provide the right platform and the right environment to execute the knowledge and solutions. Okay, we have a 66 benefits and counting. No, I will share with you some of the benefits and the rest po, yung tao na ho nag-imbita sa inyo.
So number one benefit, no, kapag member ka na, you have a 1,000 pesos PDF savings account which you can easily convert into a Soldivo fund. Ayan po, no? You can convert your PDF easily to Soldivo fund. And we have also exclusive to IMG members, no, pre-investment seminar. Libre ho yan, no? And we have an exclusive zero entry fee to all mutual funds sold by Rappler. Ibig sabihin, kung magkano ho yung pinasok mo, yun po yung mabibili ng share. Hindi ho tayo nagbabayad ng management fee kapag member ka ni IMG. At ito ho yung mutual fund company. I believe lahat naman ho tayo, itinatangkilik itong mga companies na to. Lahat to, kumakain sa Jollibee, di ba? Nanonood ng Channel 7, GM7, gumagamit ng kuryente at tubig. So why not maging partnership po tayo ng shareholder ng mga company na to para kumikita din po yung ating savings, no? And we have access sa stock market po, no, by MyTrade. And ito ho yung mga stock code kung sakali gusto nyong mag-invest sa stock market. And we have a insurance starter package. No, you have a 100,000 up to 300,000 personal accident insurance and 50,000 life insurance. Yan ho yung ating insurance starter package and access to cheap life insurance by Manila Bankers. And we have also a healthcare starter package, no? Access to healthcare products and services through Kaiser. Meron na tayong free unlimited consultation, no? Libre na, unlimited pa. Tayong mga Pinoy, no? Mahilig tayo sa libre. Ito, libre na, unlimited pa. Kahit araw-araw ka magpa-check up, pwede, libre naman. And we have also discounted for medical services, no? Sa ating po mga immediate family o family members. And we have also, ayan, as gift of token, kung meron ako yung mga loved ones or friends na gusto nyo rin makapakinig ng napag-usapan natin about financial literacy, pwede nyo rin silang bigyan ng free 20,000 personal accident insurance. And you have a free financial e-book. Yung pinag-usapan natin kanina, ito ho yung mga e-workshop 1 to 5. Limited nyo ho yan pwede ma-atinan. And Vision Care, we have also 2 frame every year, no, and free computerized eye exam. No, libre ho yan. May libre pa kayong frame 2. And Legal Assistance Program, 45 minutes per session, twice a year. Mahalaga po ito na meron tayong access sa mga legal consultants kasi nowadays, hindi mo natin hawak ang sitwasyon. May galit na pala sa'yo, hindi mo pa alam. Okay? So ito, libre yan. And we have also auto program. If you are buying your dream car, pwede ko natin padaanin dito and get huge savings and personalized assistance. No? Meron tayong malaking cash value na discounts. And ito, sa worldwide protection para ho sa ating mga mahal na OFW, we have a worldwide protection. Accidental death benefit, no, 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Acts of terrorism, 600,000. And unprovoked murder and assault, 600,000. And meron din ng accidental disablement benefit. Napakarami ho niyan, no? Halimbawa, naputulan ng 2 paa sa aksidente, 500,000. At ang pinakamaganda, meron to repatriation services. Kung sakali, abutan sa abroad, mas mabilis ng maiuwi yung mga labi. Yan po yung mga pwede natin ma-enjoy na benefits. Okay. Tapos na tayo sa education, execution, entrepreneurship na po tayo. We provide the business opportunity to help you increase your income. Ito yung IMG way to increase your cash flow. Okay. Be in the financial industry. Bakit? 3 ho yung pwede masolusyonan. Increase our cash flow, no, ma-eliminate ang debt, at magkaroon ng emergency fund. Own a business, become a financial educator, own your time, no, hawak mo oras mo, helping families, become a debt-free and online system. We have a strong online system. And achieve the income you want. You know, mas maganda rito. So, kaya ho tayo ay nag-decide mag-full-time because na-achieve po natin yung income na gusto natin. Unlike po sa employment, kahit po gano'ng kayo nang gawin mo, fix ang sahod. Okay, just to show you yung ating pong income projection, no?
as a new member and an associate, no, helping one family every week, ibig sabihin, in a 1 month, meron kang 4 families na natulungan, you can earn po 24,000. As a marketing director, 44,400. No? A senior marketing director, 56,400. I believe earning this much po, no, this income, no, mabilis po natin makakamit yung ating mga goals sa ating po financial life. Okay, no, travel the world, no, benefit number 42. Kung ikaw ay mahilig mag-travel, para sa iyo itong benefit na to. And mga world-class recognition, pins, SMD watches, no, rings, no, and Rolex, and cars, and free HMO. Okay, just to show you yung free travel the world, because of IMG, nakarating po tayo sa Vietnam ng libre. And by attending po sa iba't ibang bansa na convention, no, Hong Kong together with my wife and the team, and Singapore. So, kung mahilig ka mag-travel, para sa iyo to. Lahat po yan ay nasa e-workshop number 4, Building a Business in the Financial Industry. And syempre, more to come. Alright, so ikaw bilang member, meron tayo one-stop shop. You have an access po sa lahat ng nakikita nyo ngayon sa screen. Hindi mo na kailangan kumausap na kung sino-sino, ikaw mismo, may access ka na dyan. So yan po, ganyan po kaganda ang membership platform ng IMG. Siyempre, action step number 1, become a lifetime member. Sa ating po mga kababayan dito sa Pilipinas, ang local membership po natin ay 6,000. At sa ating pong international membership o mga kababayan wala sa Pilipinas o OFW, 8 to 10,000 pesos po ang ating one-time payment. Depende po kasi sa country, no? And renewable po to every end of the year. So ayan, lahat po ng member ay magkakaroon ng portal account na tinatawag na kung saan lahat po ng ating membership details ay nandoon. And yung pong ating mutual fund account, no, nandyan din po. Just to show you, ganito yung tsura nun. Pwede ka maglagay, no, for as low as 20 pesos, pwede ka na makaipon. Pataas, no? And lahat po ng membership certificate, makikita po natin sa ating portal account. And action step number 2, attend the financial checkup. Mahalaga ang financial checkup because kung gaano kahalaga ang physical checkup para makita ang kondisyon ng katawan, ganun din po sa ating financial para makita kung may sakit sa bulsa at makapagbigay ho ng mga solusyon. And action step number 3, start po na mag-build ng ating solid financial foundation. No? Actions 3.1, no? Kaiser help you build a solid financial foundation. Bakit? This is the 3-in-1 investment. Matutulungan ka na magkaroon ng healthcare, life insurance, and savings and investment. So, just pakita ko sa inyo ganun paano nag-work ang Kaiser. Kung maalala nyo kanina, no, sa ating pong X-curve concept, Kaiser po ang solusyon. Paano? Kung mabuhay po tayo ng matagal, meron tayong healthcare na magagamit. We have a 60,000 annual benefit limit for hospitalization kung sakali kailanganin. This plan is K100 plan. So sa K100 plan, meron tayong 60,000 pesos, no, habang tayo nag-iipon. No? May magagamit tayo. What if we die too soon? Namatay ang breadwinner, namatay si member. No, meron ng 450,000 na pwedeng maiwan sa pamilya in natural death. Paano kung aksidente, Eric? Namatay sa aksidente. Yung 450,000 na dodoble, 900,000 na siya. So ganun po siya kaganda. No? Ngayon, Eric, hindi ako nagkasakit, hindi namatay yung member. So paano mo magagamit naman yan? Masasayang ba yan? Hindi ho. Dito na ho papasok yung savings and investments. Lahat po ng hindi nagamit na benefit, at the day of maturity, meron doon tayong makukuha na 1.1 million mahigit na cash value ho, nag-mature na yung policy. Kung gusto nyo mas maintindihan ito, pwede nyo kausapin yung taong nag-invite sa inyo. Alright, so 3.2, protect your family, no, by MB Life. No, again, no, nabanggit ko kanina, we have an access po sa mga cheap life insurance. For example, at your age, kung nagsimula ka, 30 years old, no, ang annual premium mo is 7,188. Meron ka ng coverage ng 1 million. Everything happened to you, may 1 million na may iiwan sa pamilya.
May kasama din po itong accidental death benefit, another 1 million. Kung na-aksidente, 2 million yung pwedeng maiwan sa pamilya. Meron ditong terminal illness benefit, 500,000, critical illness benefit, 300,000. So yan po yung mga pwede natin ma-enjoy. No? Action step 3.3, invest regularly in stocks and mutual fund because we have a zero load forever. Hindi ko tayo nagbabayad ng fee. No? Kung magkano ang pinasok mo, for example, naglagay ka ng 1,000, 1,000 din yung magre-reflect sa account ninyo. Ayan, action step number 4, learn how to become a financial educator and earn lifetime royalty income. No? Could you see, no, makita nyo, no, different background ko. Nandito sa IMG, ayan, meron doctor, engineers, no? Ako, dating business owner, kusinero, bakit nag-full time? Because of this. Ang maganda ko sa IMG, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Di ba? Okay, the IMG advantage, no? With this powerful membership benefits, you can build your financial foundation faster. Again, you can build your financial foundation faster. Take action now. Control your future. The future is in your hands. No? If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Be your own money manager. Understand how money works. No? Make money work for you. Lahat po yan ay nakapaloob dito ho sa IMG. Matututunan po natin lahat yan. But ito ho, ang sinabi ni Bill Gates, no? If you're born poor, it's not your mistake. Na, yes, tama naman. Hindi ho tayo pwedeng mamili. No? Pag pinanganak tayo, hindi ho tayo makakapamili ng buhay na gusto natin. But if you die poor, it's your mistake. No? Pag namatay ho tayo ng mahirap, kasalanan na natin kasi wala tayong ginawa. No? Sabi ko sa Bible, no? God gave us a ability to create wealth. Meron tayong abilidad na mag-create ng wealth. So gamitin po natin yon. So ayan, no? Again, sabi ni Sir Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. No? Siya po ang nagsabi niyan, hindi ako. Okay. Alright, now this is the end of our training po. No? Again, I'm Ricardo Carpio, one of the senior marketing director dito sa IMG. I believe marami po tayong natutunan at mga gusto nang masimulan. No? Pwede nyo na hong kausapin, no? Balikan yung taong nag-invite sa inyo para ho masagot yung mga katanungan ninyo or yung mga clarification nyo. No? So ayan, thank you very much po and God bless po sa ating lahat. At this is the end po ng ating training.